Sa South Korea laging may tension sa posibleng gera. Pwedeng bigla ang mag-launch ng missiles ang North Korea sobrang bilis at walang warning. Ang nuclear weapon sobrang lakas na missiles na kayang sumira ng malawak na area kapag pinakawalan. Pero hindi lang nanonood ang South Korea. Gumawa na sila ng bagong strategy para sa worst case situation. Ang pinaka-highlight ng plan nila ngayon, ang Hyunmoo-5 missile. Ang missile, rocket weapon na lumilipad papunta sa target, pang-attack o pangharang. Ang Hyunmoo, pangalan ng missile lineup ng South Korea, nagsimula pa noong 1980s. Ang Hyunmoo-1, ito ang first ballistic missile na ginawa nila. Ang ballistic missile rocket na tumataas bago bumagsak sa target. May range itong 110 milya o 180 kilometro at may dalang 1,100 libra warhead. Ang warhead explosive tip ito na sumasabog kapag tumama. Nag-upgrade sila sa Hyunmoo-2, mas malayo, 500 miles or 800 kilometers at halos doble ang lakas ng warhead kumpara sa Hyunmoo-1. Sumunod ang Hyunmoo-3, cruise missile ang design. Ang cruise missile, mababa lumipad at mabilis tumumbok sa target. Ang 3C variant nito ay umaabot ang range sa 930 miles o 1,500 kilometers. Pagkatapos lumabas ang Hyunmoo-4, may dalang 4,400 pound payload or 2,000 kilograms. Ang payload bigat ng explosive na dala. Target nito ang underground bunkers, matitibay na military structures na nakabaon sa lupa. At dahil sobrang bigat at lakas ng Hyunmoo-4, tinawag itong bunker buster, mga missile na ginawa para tumagos at sumira ng mga matitigas na bases. Pero kahit matindi na ang Hyunmoo-4, gusto pa nila ng mas malakas, kaya ginawa ang Hyunmoo-5. Goal nila, mas deep penetration, mas long range, at mas mabilis na response capability para hindi sila maunahan sa conflict scenario. Agad kumilos ang South Korean engineers para gawin ang Hyunmoo-5. Nag-debut ito noong October 1, 2024 sa 76th anniversary ng Armed Forces Day. Noong event na yon hindi nila pinakita ang mismong missile. Launch canister lang ang ipinakita. Ang launch canister, container lang na pinaglalagyan ng missile bago ito ilabas at i-launch. Nang i-announce ang bigat ng missile, 36 tons, napantay ito sa US LGM-30 Minuteman III, isa sa pinakamalakas na ICBM. Ang ICBM, long-range missile ito na kayang tumama sa malayong bansa. Pero ang pinaka nagpahanga sa analyst bigat ng warhead, 8 tons. Ito ang first non-nuclear missile sa history na may ganitong kabigat na warhead. Ang nuclear missile may radiation explosion, ang non-nuclear walang radiation, puro explosive force lang. Kaya sabi ni Joseph Dempsey, ayon sa quote niya noong October 2024, ginawa ito para tumagos at wasakin ang pinakamatitibay na targets ng North Korea, lalo na ang underground bunkers. Ayun pa sa kanya, hindi lang pure high explosives ang warhead. Posibleng may metal penetrator o tandem charges sa loob. Ang metal penetrator, dense metal tip na tumutulong tumagos sa matibay na base. Ang tandem charges, sunod-sunod na sabog para mas malalim ang butas at damage. May hula rin ng ibang analyst na two-stage solid fuel engine ang gamit. Ang solid fuel makina ng missile na hindi liquid, mas stable at mabilis i-launch. Ang sukat nito, around 52 feet ang haba at 5.2 feet ang diameter. Ito ay approximate measurement, hindi exact pero close estimate ng laki. At ang launcher nito, 9-axle K901 Transporter Erector Launcher na gawa ng Kia Motors. Sa kabila nito, kaya din ng Hyunmoo-5 na wasakin ang mga matitibay na military structures kahit nasa 100 meters underground o 300 feet ang lalim. 8 tons ang bigat nito sa main configuration. Kapag 8 tons warhead ang gamit, kaya nitong tumama sa 2,200 miles o 3,500 kilometers ang layo. Pero kung mas magaan ang alternative warhead, less than 1 ton, umaabot naman ang range sa 3,420 miles o 5,500 kilometers. Tinawag ito ng South Korea na monster missile dahil bunker buster ito sa lakas. Umabot ang Hyunmoo-5 sa Mach 10 speed sa pagbaba nito. Ang Mach 10, 10 beses ang bilis kaysa speed of sound. Lampas 7,000 milya bawat oras kapag nasa descending phase, pabagsak na galaw papunta sa target. At hindi ito basta numbers lang. Ito ang pinakamabigat na deterrent ng South Korea ngayon. Ang deterrent, sandata o lakas na pang-warning sa kalaban para hindi sila maunang umatake. Dati kampante ang North Korea na safe ang underground bases nila.
Pero nang lumabas ang Hyunmoo 5, nagbago ang game. Pati ang missile silos at hidden facilities pwedeng tamaan. Ang silos, underground storage tube kung saan nakahanda ang missiles o nukes ng militar. Ayon sa leaked estimates, 50 nuclear weapons ang hawak ng North Korea at around 50 weapons ang total count ng arsenal nila. Ang arsenal, kabuuang bilang ng weapons o missiles na hawak ng isang militar. Noon, hindi masyadong aligaga ang Pyongyang. Ang Pyongyang capital ng North Korea dahil hindi naman sila direktang tinatarget ng long-range missiles ng South Korea. Pero ngayon may pang-counter na ang Seoul kung sakaling sumobra ang tensyon. Handa na silang mag-deploy ng Hyunmoo 5 anumang oras kapag nagkaroon ng attack. At hindi ito kwento-kwento lang. Noong October 2025 sinabi ni An Ju-bak, South Korea Defense Minister, ayon sa quote niya, dahil pumirma ang South Korea sa Nuclear Non-Proliferation Treaty o NPT, hindi sila pwedeng magkaroon ng nuclear weapons. Kaya ang best option nila ngayon mag-mass produce ng Hyunmoo 5 para balanse ang takot at lakas sa region. Ang NPT, kasunduan ng mga bansa na limitado ang pagdevelop ng nuclear arms para hindi dumami ang nuclear weapons sa mundo. Sinabi rin niya na mass production has begun. At pinapalaki pa nila ang output ng missiles para mas mabilis matapos ang deployment bago matapos ang taon. Ganun pa man. Ang Nuclear Non-Proliferation Treaty, NPT, ay pinirmahan pa noong 1960s. Ang NPT, kasunduan ito na naglimit sa pagdevelop ng nuclear weapons para hindi ito dumami sa mundo. Noong panahon na yon napag-usapan at napagdesisyonan na 5 bansa lang ang pwedeng manatiling nuclear powers. Ito ang United States, Soviet Union, United Kingdom, France at China. Halos lahat ng bansa sa mundo pumirma at sumang-ayon sa rules ng treaty, pati ang North at South Korea. Pero umalis ang North Korea sa kasunduan noong 2003 at mula noon gumawa sila ng sariling nuclear arsenal. Ang arsenal, kabuuang bilang ng weapons na hawak ng military ng isang bansa. At noong 2006, ginawa nila ang first nuclear test nila. Ang nuclear test pagsabog ng nuclear weapon para subukan ang lakas nito. Sa South Korea biglang naging delikado ang sitwasyon nila. Nasa tabi nila ang isang nuclear country na hindi nagpapakita ng plano at pwedeng bigla ang mag-launch ng missile. At kahit hindi umalis ang South Korea sa treaty, kailangan nilang humanap ng paraan para makasagot sa nuclear threat ng Hilaga nang hindi nagmumukang provokasyon. Ang provokasyon galaw na pwedeng basahin ng kalaban na parang pag-uumpisa ng gera. Maraming bansa ang nanawagan na isara o isuko ng North Korea ang nuclear weapons nila pero hindi sila pumayag. At sa United Nations General Assembly sa New York noong Setyembre 2025, nagsalita si Kim Son-gyong. Ayon sa quote niya, "Hindi namin isusuko ang nuclear weapons namin. Parte ito ng batas ng bansa namin, policy ng military namin at karapatan namin bilang isang malayang bansa." Dagdag pa niya, kapag hiniling sa kanila na isuko ang nukes, parang hinihiling na rin na isuko nila ang soberenya nila. Ang nukes, short for nuclear weapons, missiles na may nuclear explosion power. Bihira lang magsalita ang North Korea sa General Assembly at first time ulit nila ito ginawa mula 2018. Bago pa ito, nag-collapse ang denuclearization talks noong 2018 between US and North Korea. Ang denuclearization talks usapan para bawasan o alisin ang nuclear weapons pero hindi ito natuloy. At pagkatapos nun, mas lalo pang uminit ang tensyon sa Korean Peninsula. Sa isang talumpati na umabot ng 16 na minuto, sinabi ng North Korea na kailangan nila ang nuclear arsenal para protektahan ang security nila. Ang nuclear arsenal, koleksyon ng missiles na may nuclear warhead, sobrang lakas ng explosive power. Tinawag din ito ng military analyst na war deterrent ng North Korea. Ang deterrent, sandata na pang warning para hindi maunang umatake ang kalaban. May naging pahayag din si Kim Son-gyong. Ayon sa sinabi niya noong Setyembre 2025, "Napatunayan ng nuclear deterrent namin na kaya nitong protektahan ang soberenya, territory at ang kaligtasan ng mga tao laban sa foreign military threats. Ang soberenya karapatan ng bansa na kontrolin at ipagtanggol ang sarili nilang sakop." Pero habang feeling safer ang North Korea, kabaliktaran naman sa South Korea. Mas lalo silang nag-focus sa pagpapalakas ng alliance sa US. Ang alliance tulong-tulungan ng mga bansa, lalo na sa depensa at military support. Habang North Korea, hindi rin tumigil sa missile tests mula pa noong mid-2010s. Ang missile test pagsubok ng missile launch para malaman kung gumagana at gaano kalakas.
Madalas nila itong ginagawa sa Sea of Japan. Ang Sea of Japan, dagat sa pagitan ng Japan at Korea, madalas daanan ng missile launch test. May ibang test na failed, pumalpak, pero may iba ring successful. At sa paglipas ng panahon, gumaganda ang missile tech nila. Yung ICBMs ng North Korea, rockets na pangmalayo ang atake, kayang tumama sa 9,300 miles ang layo. At ang ICBM missile na pangmalayuan, tumataas sa ere bago bumagsak sa target. Isa sa mga pinakabagong missiles sa lineup nila, Hwasong-20, at mas malakas at mas advanced ito kumpara sa mga naunang version. Ang Hwasong missile, parte ng main missile system lineup ng North Korea. Kaya ngayon, dalawang superpowers na ang nag-aabang sa isa't isa sa region. South Korea nakafocus sa US support at defense systems. North Korea nakafocus sa missile deterrence at nuclear arsenal. At sa ganitong mata sa mata, barko sa barko, missile sa missile na tensyon. Isang maling launch, banggaan o maling basa ng signal, pwedeng sumobra agad ang tensyon at maging military conflict na. Nagpakita din ng North Korea ng Hwasong-20 noong October 28 sa isang military parade sa capital nila. Tinawag ito ng state media na pinakamalakas na strategic weapon system ng bansa. Ang strategic weapons missiles na pangmalayuang military impact, pang-warning o pang-attack sa oras ng conflict. Hanggang ngayon secret pa rin ang full specs ng missile. Pero base sa estimates ng analyst, mas mabigat ang payload nito at mas malayo ang kayang liparin kumpara sa mga nauna. Ang payload bigat ng dalang explosive ng missile. May takot din ng US at South Korea na tinulungan ng Russia ang development nito kapalit ng sundalo at resources na pinapadala ng North Korea sa Ukraine-Russia war. Ang resources tulad ng manpower, supplies o equipment na military grade. Nag-claim din ng North Korea na may hypersonic system sila. Ang hypersonic missile na lampas 5 beses ang bilis ng speed of sound, sobrang bilis lumipad. Dahil sa speed at evasive turns sa ere, mahirap itong i-intercept o harangin. Ang intercept pagharang sa missile bago tumama sa target. Habang palakas ng palakas ang missile tech ng North Korea, mas nagiging priority ng South Korea na mag-upgrade ng sarili nilang missiles at defense systems. Ang defense systems, radar plus missiles plus military network na pang-detect at pangharang ng threats. Noong 2021, tinanggal ng US ang ballistic missile range guidelines na dating naglimit sa South Korea sa missile development. Ang range guidelines rules na nagtatakda kung hanggang gaano lang pwedeng lumipad ang missile ng isang bansa. Dahil sa pagtanggal nito, nabuksan ang daan para gawin ng South Korea ang mas malalakas na missiles gaya ng Hyunmoo-5. At noong 2024, sa isang high-level defense meeting, nag-promise ang US, ayon sa official statement nila, kapag may nuclear attack sa South Korea o Amerika, automatic overwhelming response ang sagot namin. Ang overwhelming response, sabay-sabay at full force na military counterattack na hindi na pinag-iisipan, instant na. Ibig sabihin nuclear deterrence ang gamit ng North Korea, missile deterrence ang sagot ng South Korea, at alliance backing ang hawak ng US. At sa ganitong pataasan ng lakas ng sandata, isang maling launch o maling basa ng signal pwedeng mauwi sa malaking conflict sa region. Noong 2022 naman, sinabi ng US na hindi katanggap-tanggap ang anumang nuclear attack mula sa North Korea, lalo na kung target ang Amerika o mga kaalyado nila. Ang nuclear attack missile na may nuclear warhead, sobrang lakas ng sabog. Sa military, hindi sapat minsan ang salita. Kailangan ng aksyon para maramdaman ng kalaban ng warning. Kaya ang Hyunmoo-5, isa sa pinakamalaking hakbang ng South Korea. Dahil hindi tumitigil ang North Korea sa pag-test ng missiles, lalo pang nag-upgrade ng depensa ang South Korea. Ang depensa military system na pang-detect at pangharang sa attack. Mas lalo ring lumapit ang North Korea sa China at Russia. Ang military superpowers, malalakas na bansa pagdating sa sandata at tropa. Kaya hindi pwedeng manood lang ang South Korea habang lumalakas ang hilaga. Kailangan nilang sumagot at sumagot nga sila. Hindi nuclear ang Hyunmoo-5. Pero kaya nitong pantayan ng tibay ng underground targets. Ang underground targets, military base or structure na nasa ilalim ng lupa, pangtago at pangdepensa. Bahagi rin ito ng 3-axis system ng South Korea na sinimulan pa noong 2016. Ang 3-axis system strategy na military plan na may 3 parte na sabay gumagana. Ang 3 parte nito ay kill chain, pang-detect at pagsira ng missile launch sites bago pa ito ma-launch. Ang launch sites, lugar kung saan inilalabas at pinifired ang missiles.
Korea Air and Missile Defense, KAMD, system na pangharang sa missiles habang nasa ere pa. Ang harang pag-stop sa missile bago tumama. Korea Massive Punishment and Retaliation, KMPR, pangganti na attack kapag nauna silang pinaputukan. Ang retaliation, sagot na attack pabalik sa kalaban. Ang Hyunmoo 5, pwede itong gamitin sa kill chain at KMPR. Ang kill chain, target nito ang missile silos, command centers at nuclear stacks ng North Korea bago pa man ito magamit sa attack. Ang silos, underground storage tube ng missile. Ang command centers, lugar kung saan nagmumula ang utos ng military. Ang nuclear stacks, nakaimbak na nuclear weapons na hindi pa nailalabas. Dahil sa Hyunmoo 5's range at heavy warhead, mas mabilis nilang pwedeng tamaan at sirain ang missile launch capability ng Hilaga bago pa sila makaputok. Ang tamaan at sirain direct hit na may malaking damage agad. At sa KMPR, pwede rin itong pang-finish blow kung sakaling sumobra ang galaw ng North Korea at maunang mag-launch. Sa military world, hindi mo kailangang magyabang kung malakas ka na. Makikita yan sa sandata mo. At sa Hyunmoo 5, ramdam ng region na hindi nakampante ang South Korea sa larong takutan. Ang larong takutan, military standoff na walang gustong umatras. Gamit ang satellite recon at surveillance drones, kayang ipinpoint ang targets ng sobrang eksakto. Ang satellite recon, pagkuha ng intel mula sa satellite sa kalawakan. Ang drone, small aircraft na controlled remotely, mabilis i-deploy at mahirap makita sa radar. Dahil sa tulong ng mga ito, pwedeng ma-launch ang Hyunmoo 5 sa loob lang ng ilang minuto. Ang launch pag-fire o pagpalipad ng missile papunta sa target. At kapag lumipad na, pwedeng tamaan hindi lang ang surface infrastructure, pati ang higit 7,000 underground bases ng North Korea. Ang underground base, military facility na nakabaon sa lupa, pangtago at pangprotektang spot ng weapons at command. Ang Hyunmoo 5 may 8-ton warhead na sobrang bigat at lakas. Ang warhead, explosive tip ng missile na sumasabog pag tumama. Ang penetration, kakayahang tumago sa lupa o pader bago sumabog. Dahil dito pwedeng unahan ng South Korea ang sabog at sirain ang nuclear stockpiles bago pa makapag-launch ang Hilaga. Ang stockpile, nakaimbak na missiles o nuclear weapons na hindi pa nailalabas. At kung sakaling worst case, maunang mag-launch ang North Korea, papasok naman ang KMPR ng South Korea. Ang KMPR, military axis na pangganti o retaliation, gamit ang precision strikes. Ang precision strike, attack na sobrang eksakto ang target, hindi random ang tama. Sa ilalim ng KMPR doctrine, kapag may malaking strike mula sa Hilaga, sasagot agad ang South Korea, target ang leadership, headquarters at critical infrastructure. Ang headquarters, main base kung saan nagmumula ang utos ng military. Ang critical infrastructure, importanteng systems tulad ng power, comms at transport hubs. At sa ganti na yon, Hyunmoo 5 ang pwedeng maging main hitter. Ang hitter, missile na pang direct hit at pang finish blow sa target. At hindi pa tapos ang South Korea. Ayon kay Defense Minister An, sa sinabi niya noong Oktubre 2025, tuloy pa ang mass production, pinapabilis at pinapalaki pa ang output ng Hyunmoo 5. At may plano pa raw na dagdag upgrade sa design. Ang upgrade, pag-improve sa missile specs, range o warhead power. Ang range, layo na kayang liparin ng missile. Ang warhead power, lakas ng sabog pag tumama. At habang di pa klaro ang full upgrade specs, ang kasalukuyang version, sobrang lakas na para maging malaking warning sign sa region. Ang warning sign, signal ng lakas na nagpapakitang hindi na safe ang hidden facilities ng North Korea at hindi na one-sided ang labanan ng deterrence. Ang one-sided, iisang bansa lang ang may lamang sa sandata o defense. Ngayon, balanse na ang takot at lakas at mas handa na ang soul sa posibleng conflict. Pero ito ang madalas nakakalimutan ng marami. Kahit gaano kalakas ang missile, hindi pa rin nito kayang burahin ang risk ng gera. Ang tunay na laban dito, hindi lang sa lakas ng warhead o bilis ng lipad, kundi sa kung paano mag-iisip ang magkabilang side kapag mataas na ang tensyon. Kasi sa totoong buhay, minsan isang maling basa ng signal ang mas mabilis magpasabog ng conflict kaysa sa planadong attack. At dito na pumapasok ang isang mas malalim na tanong. Kapag mas lumakas ang deterrent ng South Korea, mas lalayo ba ang gera o mas bibilis ang escalation? Depende yan sa galaw ng kalaban at lalo na sa mga counter moves na pwedeng gawin ng North Korea kapag naramdaman nilang hindi na safe ang mga tinatago nila. Unang angle, countermeasures ng North Korea. Kapag may bansa na may capability na tumama sa underground targets,
Natural lang na ang sagot ng kabilang side ay mag-adjust ng pagtatago. Pwedeng magpalalim pa ng tunnels, maglagay ng dummy sites, fake launch areas na mukhang totoo para malito ang surveillance, o kaya magkalat ng assets para hindi iisang strike lang, tapos agad. Ang dummy site, peke o decoy na base para makuha ang atensyon ng kalaban. At kapag mas dumami ang decoys, mas lumalaki ang chance na may mamiss na totoong target. Pangalawang angle, fog of war sa real-time intelligence. Kahit gaano ka-advanced ang satellite at drone, may blind spots pa rin. May ulap, may weather, may jamming, may fake signals. Ang jamming panggulo sa radar o communication para hindi makakuha ng malinaw na info ang kalaban. At kapag may jamming, pwedeng mangyari ang pinakadelikado. Akala mo nakita mo na ang target pero decoy pala, habang yung totoong asset gumagalaw na pala sa ibang lugar. Pangatlong angle, ang pressure ng minutes decision. Kapag ang missile systems ay designed para mag-react agad, ibig sabihin ang commanders parehong side, pressured magdesisyon ng sobrang bilis. At sa ganitong sitwasyon, ang danger ay hindi lang attack. Minsan, ang danger ay panic response. Yung tipong may alert sa radar, may report na possible launch, tapos ang response ay mabilis din. Kahit later pa makonfirm na false alarm, nakalipad na ang assets, nakaporma na ang ships at nagiging mas tense ang region kahit wala pang putok. Pang-apat na angle, communication breakdown. Sa mga ganitong standoff, hindi lang missile ang important, communication line din. Kasi kapag walang direct na malinaw na communication, mas madaling magkamali ng interpretation. Isang maliit na maneuver pwedeng basahin ng kabilang side na pre-attack positioning. Isang exercise pwedeng basahin na preparation na to. Ang exercise military drill na practice pero pwedeng magmukhang totoong operasyon kapag tense na ang paligid. Panglimang angle, role ng allies at chain reaction. Kapag gumalaw ang South Korea, hindi yan isolated. May reaction ng Japan, may reaction ng US, may reaction ng China. At minsan kahit hindi directly involved ang ibang bansa, napipilitan silang mag-adjust. Dagdag patrol, dagdag ships, dagdag aircraft. At dahil mas maraming actors sa iisang region, mas lumalaki ang chance ng accident, banggaan ng barko, unsafe intercept sa ere o miscommunication sa radio. Hindi ito movie plot, normal friction ito kapag maraming militar sa iisang paligid. Pang-anim na angle, civil defense at public psychology. Kapag tumataas ang threat, hindi lang military ang gumagalaw, pati civilians. Sa South Korea, malaki ang role ng public readiness. Alerts, shelters, drills at crisis messaging. Ang shelter safe place na pwedeng pagtaguan kapag may emergency strike. Kapag mas believable ang threat, mas kailangan ng bansa ang calm but ready mindset kasi panic ang unang sumisira ng order. At kapag may panic, mas lumalakas ang pressure sa leaders na gumanti agad kahit hindi pa complete ang info. Pang-pitong angle, economic pressure at tech vulnerability. Sa modern era, hindi lang bombs ang nagpapahina ng bansa. Minsan, cyber attacks ang unang strike. Ang cyber attack pag-hack sa systems, power grid, banking, communication para magka-chaos. Kahit walang missile na lumilipad. At kapag may cyber disruption, pwedeng maapektuhan ang decision-making at coordination. Isipin mo kung may crisis tapos biglang may communications outage, mas madaling magkamali. Pang-walong angle, the dilemma ng preemptive logic. Kapag ang isang strategy ay nakabase sa idea na unahan bago maka-launch, lumilikha yan ng dangerous incentive sa kabilang side. Kailangan ko nang maunang gumalaw bago ako maunahan. At dyan nagiging delikado ang escalation ladder. Hindi dahil gusto nilang magdigma, kundi dahil ayaw nilang mapunta sa posisyon na huli na ang lahat. Kaya sa ganitong setup, minsan ang stability ay hindi lang sa lakas, nasa trust at clarity din kung ano ang red lines ng bawat side. Pang-siyam na angle, domestic debate sa South Korea. Habang lumalakas ang threat, lumalakas din ang tanong sa loob ng bansa. Hanggang saan ang dapat nilang gawin? Mas marami bang missiles? Mas agresibo bang posture? Mas matinding alliance coordination? O mas hard push sa diplomacy? Sa mga ganitong panahon, nagkakaroon ng pressure sa leaders na magpakitang strong pero kailangan din nilang maging maingat para hindi magmukhang sila ang nag-iinit ng situation. Pang-sampung angle, why Hyunmoo 5 is also a message, not just a weapon. Ang pinaka-realistic na function ng ganitong system, minsan ay hindi literal na gamitin, kundi iparamdam. Iparamdam na hindi na safe ang mga dating safe. Iparamdam na may cost ang anumang aggression. At kapag naramdaman ng kabilang side yung cost, minsan dun pa lang pumapasok ang space para sa negotiations, back channel talks o de-escalation moves.
Ang back channel, secret or quiet communication line sa pagitan ng dalawang side para maklear ang misunderstanding.